10 Pilipino kada oras ang namamatay sa sakit na dulot ng paninigarilyo. Yung psychological impression natin sa kanya is nagsasuffer siya ng alcohol addiction. Alcohol addiction is just like any other substance use disorder. Same ng measurement siya with cannabis natin and even yung cigarettes and coffee. Babala sa mga lasing mo dyan, hinay-hinay sa pag-inom ng alak dahil ayon sa mga eksperto, maaari itong maging sanhi ng maagang pagkamatay. Batay sa pag-aaral ng World Health Organization, 4% ng pagkamatay sa mundo ay dahil sa pagkalamo sa alak. Nagkwento ang isang dating adik sa Shabu kung gaano kahirap puminto sa paggamit ng naturang iligal na droga. Ganito rin ang sabi ng isang eksperto, hindi raw sapat ang simpleng pagsuko at pangako para magbago ang isang adik. Kapag bisyo ang pinag-uusapan, marami sa atin ay may masamang pagtingin. Pero natanong mo na ba ang iyong sarili? Bakit ba may mga taong gumagawa ng bisyo? Hindi sapat ang sagot na pampasaya lamang. Lahat tayo ay may pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo ay nahihirapan. Isa sa pinakamahalagang kahulugan ng bisyo ay ang salitang labis. Ang mga taong nalulong sa bisyo ay kadalasang ginagawa ito bilang paraan ng pagharap sa mga problema o tinatawag na coping mechanism. Ang mga bisyo tulad ng labis na pag-inom ng alak o labis na paninigarilyo ay nagbibigay sa atin ng ginhawa. Kaya naman madalas nila itong ginagawa para takasan ang realidad o kahirapan ng buhay. Kapag bisyo ang pinag-uusapan, huwag natin itong pabayaan. Marami pa rin sa atin ang naghihirap labanan ang addiction sa bisyo. When you know someone who is addicted, talk to them. Hindi natin alam pero baka may pinagdadaanan lang sila na naghihintay sa iyo upang mailabas nila ang damdaming dahilan ng kanilang addiction. Avoidance and prevention may be a smart choice, but let us all work together to solve this problem once and for all. Let's become the light of the future that everyone dreams us to be, whilst remembering the dark past that shaped us to be one.